Tropang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayun, magandang araw na naman po sa lahat pa nating kababayan, ano? Yun, welcome back ulit kay Tropang Hilonggo. At siyempre po sa lahat po nating mga kababayan, nandito na naman tayo para magbigay po ng impormasyon po. So ito po mga kababayan, ang ibigay kong balita sa inyong lahat, tungkol po ito sa PDEA leak. So ito na po mga kababayan, inamin na mismo ni Bato de la Rosa na nung siya po ay nakaupo bilang PNP chief, ay wala po siyang nakitang record ni Pangulong BBM na kasama sa drug list. So ibig sabihin nito mga kababayan, lahat po na sinasabi ni Morales ay gawa-gawa niya lang. Totoo naman kasi mga kababayan. Tingnan nyo naman, pakinggan nyo ang kanyang mga statement. 'Di ba? Lagi niyang sinasabi, informant. May tinuturo siya. Hindi yan naman mapangalanan. Tsaka meron siya mga na hindi maaalala. Meron ba ganun mga kababayan? Nangyari sa'yo, nangyari mismo sa buhay mo. Hindi mo maalala kung kailan. Ako mga kababayan sa lahat po nating mga kababayan ako kapag ako po ay nag-apply sa trabaho, matatandaan ko kung kailan ako tinanggal, matatandaan ko rin kung kailan ako nag-start. Kasi mga kababayan, siyempre maaalala talaga natin yan. Imposible naman. May amnesia na si Morales. So, yun po mga kababayan. Ayon po kay Bato de la Rosa mga kababayan, etong sinasabi ni Bato, wala akong nakita na may mga chismis lang, pero sa aking mga listahan nung ako ay chief PNP, wala akong nakita na kasama si PBBM sa drug list ng PDEA. Na nasa drug list si PBBM. So ibig sabihin, ito mga kababayan, sa tingin ko dito sa lahat po ng mga kababayan natin, ito po malamang ay kagagawan ito lahat ni Maharlika. Sa tingin ko lang mga kababayan kasi saan ba nanggagaling ang mga aligasyon na sinasabi na nagdudroga si PBBM? 'Di ba? Lahat 'yan kay Maharlika. Ngayon, ang tanong, sino ang nakahawak kay Maharlika? Siyempre, hindi ko na sasabihin. Alam nyo na 'yan kung sino. Tanga na lang ang hindi makakaalam kung sino ang humahawak kay Maharlika. At hindi maglalakas loob yan si Maharlika kung walang suporta. 'Di ba? Nagsimula lang naman ito mga kababayan nung 'di ba, si Maharlika ay full support yan sa ating mahal na Pangulo noong siya po ay tumatakbo pa lang bilang presidente. Nung nanalo na si PBM, nandun din siya sa may headquarters. Nandun din siya. Ang saya din ni Maharlika. Siyempre mga kababayan naupo na si PBBM. Naasahan niya, siya ay mauupo rin. So merong binigay sa kanya mga kababayan, kaso ayaw niya. Namili ng gusto niya. Ang gusto niya pala iba mga kababayan, hindi sa kanya binigay. Kasi siyempre mga kababayan, sino ba masusunod? Siya o si PBBM? Siyempre si PBBM. Tsaka, mas magaling yun kaysa sa kanya. Kaya yun ang nilagay. Nagalit, nagwala, kung ano-ano na lang binato mga kababayan. Kasama niya si Naglinchong, Vic, Trixie. Yan yung mga yan. Puro kasiraan ang binabato sa ating mahal na Pangulo. Sinasabi nila, nagdodroga, gumagamit. Wala ho silang maipapakita na video na nagpapatunay na nag-a-addict nga si PBBM. Wala ho silang maipapakita. 'Di ba? Noon mga kababayan, sabi niya nung December lang, sabi ni Maharlika, ilalabas siya ang video December 31, 2023. Wala ngayong video. Walang ipinakita. Ngayon na naman po mga kababayan, nitong March, naglabas na naman nasa drug list si PBBM ng PDEA. 'Di ba? Nasa drug list daw si PBBM ng PDEA. Hindi rin umobra. Nagalit pa siya. So yun po mga kababayan, nagalit siya kung saan daw galing yung papel na yun. Kung sino man nagbigay nun.
Pero binanggit niya mismo dun kay Pangulong Duterte. Sinabi niyang ganun. Binigay lang daw sa kanya. Nagalit pa siya. Ngayon na naman mga kababayan, ito na naman, PDEA-leak. So ito na naman, sa akin lang po mga kababayan, lahat po ito ay kagagawan yan lahat ni Maharlika. Merong sa likod na pumoprotekta kay Maharlika. Nga lang mga kababayan, di natin alam, di rin natin nakita mahirap magbintang. Pero sa akin lang po mga kababayan wala talaga. Kasi kung meron yan, noon pa, pinatanggal na nila yan si PBBM. Nilabas na nila yung sinasabi nilang video na nagdodroga si BBM. Nilabas na nila yan. Kaso wala Wala talaga silang malalabas. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, ginamit nila si Jonathan Morales. Ngayon, pinatos naman ngayon ng mga senador. Tulad po ni Senador Bato de la Rosa. Ang PDEA-leak na yan. Nadawit pa nga dito ang artista na si Maricel Soriano. O, di ba? Napahiya lang sila mga kababayan sa pinaggagawa nila. Sila mismo ang sumisira sa mga career nila. Di ba? Sila mismo yung sumisira. Tulad yan mga kababayan, sino ba ang sumisira kay Duterte? Di ba? Ang mga supporters niya at sila mismo. Kasi mga kababayan, presidente natin si PBBM, imbis na suportahan at ating tulungan at magkaisa tayo. Yan, rally ng rally, bato ng paninira kay PBBM na wala naman katotohanan. O, namayagpag ba sila? Nanalo ba sila? Wala. Tsaka, si Duterte lang ang alam kong presidente na kumukontra sa administrasyon, yung pinalitan niya. Bakit sila kumukontra kay PBBM? Yan ang magandang tanong dyan mga kababayan. Posible ba mga kababayan na ito isa sa strategy nila na para patalsikin si PBBM? Itong pagkontra-kontra at pagsabi-sabi nila na nagdudroga si PBBM? Posible Sa akin, posible yan, mga kababayan. Kasi pag sinang-ayunan ng taong bayan, naniwala sa kanilang mga aligasyon at mga salita at walang patunay, matik mga kababayan. Yan. Pasok na China. Ganun lang yan No comment tayo sa China. So yun po mga kababayan. Ito pa mga kababayan kasi sa ngayon po, ito pala si Jonathan Morales. Ay dalawa yung kaso, magkasunod pa mga kababayan, Magkasunod na case in matter of 2 days. 2 araw lang mga kababayan, magkasunod yung kaso. At alam niyo po ba ang kaso niya? Dishonesty. Hindi nagsasabi ng totoo. Sinungaling. Ayan. 'Di ba? Tingnan niyo mga kababayan, ibig sabihin, ang magaling pala talaga 'tong magsinungaling si Morales mga kababayan. Ang galing talaga niya magsinungaling. Bakit hindi na lang nag-artista to? Ang galing pala nito mag-acting Pwede pala ito kay Coco Martin diyan sa Batang Quiapo. Sama natin diyan sa Batang Quiapo. Ito pa puro wala, puro hindi alam. Paano sa paniniwalaan ng korte? Pwede ba yan? Wala, hindi ko alam. Paano sa paniniwalaan ng korte? So yun lang po mga kababayan. Kayo, ano ang masasabi nyo sa mga testimonya ni Morales? At ano pong masasabi nyo sa ganitong hearing mga kababayan na walang investigasyon bago dinala dyan sa Senado? So hanggang dito na lang. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.